Nagnakaw ng pera ang dalaga upang mapagamot ang naghihingalong kapatid. Isang binata ang dumating upang baguhin ang kanyang buhay. Ate, hindi ko na kaya. Ang sakit ng tiyan ko. Umahagulhol na daing ni Julius sa panganay na kapatid na si Celeste. Hindi makayanan ng ate ang kalagayan ng bunso. Dali-dali siyang lumapit sa isa sa mga kliyente niya sa bangko upang humiram ng 150,000 piso upang maoperahan na agad ang kanyang kapatid. Sa squatter area nakatira ang pamilya nila Mang Nardo at Aling Percy. Isang anak lamang ang nakayanan nilang pagtapusin dahil nagtitinda lamang sila ng lutong ulam. Pareho silang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin marunong sumulat at magbasa ang mga ito. Kaya't kahit hirap na hirap ay iginagapang nilang makapagtapos si Celeste. Matalino at maganda ang 24 anyos na si Celeste. Umaaligid ang mga manliligaw nito. Hindi lang sa kapitbahay, pati na rin sa opisina at mga kliyente nito sa bangko. Nagtatrabaho siya sa isa sa pinakasikat na bangko sa Pilipinas bilang isang teller. Na makapagtapos ng pag-aaral ay hindi na nag-atubiling mamahinga ang dalaga. Agad siyang nag-apply at dahil mahusay naman, ito'y agad din natanggap sa trabaho. Paborito ng mga kliyente ang dalaga. Tuwing siya ay absent, palaging hinahanap siya ng mga ito. Nang malamang may sakit ang bunsong kapatid, ay marami na rin ang nagpaabot ng tulong. Pagkapanganak pa lang kay Julius ay sakitin na ito. Palibhasa ay isinilang agad ito sa 8 buwang pagbubuntis ng kanilang ina. Simula na magkatrabaho si Celeste, ay halos sa kapatid na lamang napupunta ang sinasahod nito. Kaya't hanggang ngayon ay wala siyang mabili ni isang bagong damit o kolorete sa muka, gaya ng kanyang mga kaopisina na nakakaangat sa buhay. Lumipas ang 1 buwan at bayaran na naman ang utang. Biglang tumawag ang pangalawa niyang kapatid na si Roxanne at sinabing nagkaroon na naman ng komplikasyon sa bituka ang bunsong kapatid. Kailangan daw itong operahan agad-agad at kailangan ng mahigit 200,000 piso. Hindi na malaman ni Celeste ang gagawin. Sakto lamang ang sinasahod niya upang mabayaran ang buwan ng hinuhulugan sa kanyang kliyente. Wala na rin siyang maisip na lapitan sapagkat marami na rin ang nagpaabot sa kanya ng tulong. Sa laki ng gastos ng bunsong kapatid sa hospital ay naubos din kaagad ang mga iyon. Dahil wala na itong maisip na solusyon, ay kinuha muna nito ang 1/2 bandel ng pera sa napakalaking kahadiyero ng bangko. Huwag na kayong magchismisan diyan at parating na daw ang auditor. Bibilangin din natin ang pera sa vault. Bilis na Celeste, kilos na. Wika ng napakataray na supervisor ng dalaga na si Ma'am Jing. Parang malalaglag na ang puso ng dalaga sa narinig hanggang sa nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan. Kulang ng 250 piso ang pera sa kaha. Matalim ang tingin ni Mang Lando sa kanya. Tila nabasa nito ang nangyari. Iya, tandaan mo, isang tingin lamang sa CCTV ay makukulong ka. Mabuti pa'y aminin mo na kay Ma'am Jing ang iyong ginawa. Gumawa ka ng kasulatan sa bangko na babayaran mo ang perang kinuha mo. Yun nga lamang, siguradong si baka sa trabaho. Hindi na alam ni Celeste ang gagawin. Bigla na lamang itong tumakbo palabas ng opisina. Tulirong-tuliro ang dalaga at kung ano-ano ang pumapasok sa isip nito. Pag nakakita ako ng kulay dilaw na sasakyan, ay magpapasagasa na ako dito. Takbo lakad takbo ang kanyang ginawa hanggang sa may nakita siyang paparating na kulay dilaw na sasakyan. Tila kagaya ito ng paboritong sasakyan ng kanyang kapatid na si Bumblebee. Paalam Julius, ang mahalagay magaling ka na. At sa kanya sinalubong ang dilaw na sasakyan. Tinakpan ang muka at pumikit. Halos mabali ang paa ni Gerald nang dali-daling mariing inapakan ang preno ng kanyang mag-aarang sasakyan. Nakita niya ang isang babaeng nakatakip ang muka, nakatayo na parang tuod sa gitna ng kalsada. Kung magpapakamatay ka, miss, huwag kang mandamay ng tao.
Napamura pa ang binata sa galit sa kanya. Nilapitan ang pobreng dalaga. Umiiyak ito at nakaluhod sa kalsada. Tila naninigas ito sa tindi ng naramdamang tensyon. Hindi ito makagalaw. Kaya't binuhat na lamang ito ni Gerald. Galit na rin ang mga motorista sa kalye at pinagbumura si Celeste. Kahit tulirong-tuliro at balisa sa nangyari, hindi maiwasan ni Celesteng makaramdam ng paghanga sa lalaking muntik na makasagasa sa kanya. Mala Adonis ang kagwapuhan nito, ang tangos ng ilong, ang haba ng pilik mata at namumula ang mga labi. Agad niyang sinakay ang dalaga sa sasakyan at dinala ito sa ospital. Naninigas na naman ang dalaga nang buhatin siya ng napakagwapong lalaking ito papasok ng ospital. Napakatigas ang dibdib nito at ramdam niya ang pagdiin ng abs nito sa kanyang tagiliran. Ang ganda-ganda mo, ang bata mo pa, sinasayang mo ang buhay mo. Galit na wika ng lalaki. Namumula naman sa kahihiyan ang dalaga. Natingnan at siya't lahat sa ospital ay hindi pa rin ito nagsasalita. Ano na? Niha-niho, wala kang maipaliwanag. Bakit anong nangyari sa iyo, miss? Tila naiinis na ang lalaki sa kanya. Nagpasya siyang ikwento dito ang masalimuot niyang buhay at ang ginawa niyang pagnanakaw sa bangko. Huwag kang mag-alala. Abogado ang airpad ko. Tutulungan kita. Hindi ka nga nakipag-usap sa boss mo. Lalo kang magmumukhang masamang tao sa ginawa mo. Pagkatapos nilang mag-usap, ay hinatid siya nito sa presinto. Doon inilahad ng dalaga ang lahat. Bigla namang dumating ang abogadong ama ni Gerald. Nagulat si Celeste nang makita ito. Ito ang may-ari ng pinagtatrabahuhang bangko. Mr. Lim, nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong mabayaran ang perang nagalaw ko. Nagsusumamong pagmamakaawa ng dalaga. Nauunawaan kita, Celeste. Gaya mo'y panganay din ako sa aming 10 magkakapatid. Nagawa ko rin ang magnakaw para lamang mapagamot ang aming inang may sakit sa baga. Umuwi ka na't magpahinga. Hindi makapaniwala si Celeste sa narinig. Kilala kita. Inimbestigahan ka namin. Nalaman ko kung paano ka magtrabaho at kung gaano mo kamahal ang iyong pamilya, lalo ang iyong bunsong kapatid. Malumanay na pagpapaliwanag ng matandang negosyante. Hindi makapaniwala sa narinig si Celeste at napatingin na lamang ito kay Gerald. Ito naman ang nakakatunaw na tingin ng lalaki. Ngayon ay nakatingin na naman ito at lumalabas ang biliw sa gilid sa namumula-mula nitong labi. Halika na, pwede ka na palang umuwi eh. Salamat, Dad. Giit ng binata. Nagpasya si Mr. Lim na alisin na lamang sa trabaho si Celeste upang iiwas na ito sa mga issue. Binigyan niya ito ng pera upang makapagsimula ang dalaga ng negosyo. Umiwas na rin si Celeste na makipagkitang muli kay Gerald. Ayaw naman kasi nitong isipin na siya ay mapagsamantala. Makalipas ang 4 na taon, napalaki ng husto ni Celeste ang sinimulang patahian. Nakalipat na ito sa isang disenteng bahay sa loob ng isang subdivision. Napagtapos na rin niya ng pag-aaral ang kapatid na si Roxanne at tuloy-tuloy ang pagsuporta nito sa pamilya. Ate, mag-asawa ka na. Okay na kami. Ako nang bahala kina Julius, nanay at tatay. Pabirong banat ni Roxanne. Inirapan na lamang ni Celeste ang palabirong kapatid. Maya-maya ay tila pamilyar ang pumaradang sasakyan sa harap ng kanyang shop. Pagbaba ng driver nito'y muling kumabog ang kanyang puso. Si Gerald, may dala itong bulaklak at mga regalo. Pinahirapan mo ko ng todo ha. Una, muntik ka nang magpasagasa sa akin. Pangalawa, 4 na taon mo akong pinagtaguan. Ano kayang susunod mong gagawin sa akin? Baka pwedeng lunurin mo na lang ako. Lunurin sa pagmamahal mo. Tatawa-tawang banat ng binata. Halos malaglag naman ang salawal ng dalaga sa kilig. 4 na taon na ang lumipas ay tila hindi nagbabago ng itsura si Gerald. Nangihina pa rin siya sa tuwing masisilayan ang kagwapuhan nito. Ano ba naman kita pagtataguan? Nahanap mo ako.
Sinubukan pang magdaray ng dalaga kahit kitang-kita naman na kilig na ito. Sa bagay, hanggang ngayon naman nagtataguan pa rin kayo. Nagtataguan ng feelings. Nagulat ang lahat nang biglang sumabat sa usapan ang bunsong kapatid na si Julius. Nagtawanan naman ang lahat. Tulad ni Celeste, nakilala mo na rin ba ang taong nagligtas sa iyo sa kapahamakan? Ano ang aral na natutunan mo sa kwentong ito? Mga kabagsik, hanggang dito na lamang pong muli ang kwentong ito. Para palagi kang updated sa mga bagong kwento ko, ay baka naman maaari mong isubscribe ang aking channel. I-hit mo na rin ang notification bell. Maraming salamat.